Hey, what's up? This is VJ Villafuerte and this is the Cars KCS991. And ito na yung pinakabagong calculator na allowed for the CE board exam. Now, recap nga muna tayo. So far, meron na tayong 4 na transparent calculators na pwedeng gamitin for the CE boards. So, yung pinakaunang nilabas dyan is ito, the Canon F789 SGA. And na-cover na natin yung calculator na ito in my previous video. And ang nasabi ko lang doon is kahit na ito yung may pinakamaraming functions out of all the calculators, medyo mabagal yung kanyang pag-shift solve. So, next naman na lumabas is this, the Olympia ES570 ES Plus. Now, nung lumabas ito, super excited ako kasi mas mabilis pa yung shift solve niya sa 570 ES Plus ng Casio dati. Pero upon further testing, nakita ko na may mga mali siyang sagot na nalabas sa ilan sa mga operations niya. So ultimately, hindi ko na siya nirecommend for the CE board exam. Now, next na lumabas is this, the Casio 570 transparent version. And so far, ito na yung pinaka-recommended na gamitin for the CE board exam. Primarily because established brand na siya. So, makakasigurado kayo na mabilis yung kanyang shift solve, wala kayong magiging problema sa mga functions niya, and yung pinaka-advantage nito is kung majority ng mga kasama nyo ay gumagamit na ng Casio, so for example, your classmates or your co-reviewees, hindi na kayo mahihirapan maghanap ng mga functions kasi same buttons lang naman yung pinipindot nyo. So, pwede nyo tanungin kung saan nyo nahanap yung function na ito or paano nyo nagawa. And then after that, hindi ko rin in-expect pero a Filipino-owned brand called Cars released their own transparent calculator. And yung main selling point nito, siya lang yung allowed transparent calculator na pwede nyong mabili in under 1,000 pesos. I think yung SRP nito ay nasa 959 lang. So, considering na budget option siya, tingnan natin how it compares to the other calculators and see kung worth it ba itong bilhin or gamitin sa mismong CE board exam. And as always, itetest natin yung calculator na ito sa 3 criteria, yung kanyang build, functions, and speed. So, start tayo sa build and simulan natin yung ating test by unboxing. Now, looking at the box, makikita nyo na nakasabi na agad, PRC approved, non-programmable. So, wala na dapat kayong doubts if allowed ba ito sa CE board exam. Next, sa likod naman niya, makikita nyo yung iba't ibang functions. At kapag bubuksan na natin yung mismong box, ito yung makikita natin. Ayan, yun yung contents. At ang una nyo makikita is this, isang guide for the constants and conversion ng ating calculator. Next naman is yung user manual na hindi natin babasahin. Okay, diretso na agad tayo sa calculator mismo. And observing the calculator, makikita natin na yung back cover niya is ganito yung itsura. Medyo transparent siya with the Cars logo na nandyan. And para naman sa mismong calculator, yung front niya is a black glossy surface. Actually, hindi siya transparent. Yung back naman niya is doon natin makikita yung transparent surface and yung battery which is a CR2032 tulad ng Canon. Ngayon, isa rin sa mga na-observe ko sa calculator na ito is sobrang gaan niya. To the point na mabilis lang siyang mag-slip sa surface kapag itulak nyo lang siya ng konti. And comparing the Cars to the 3 other calculators na allowed sa CE board exam, ito yung Casio, ito naman yung Canon, and yung Olympia. And makikita natin agad na out of the 4 calculators, yung Cars actually yung pinakamaliit and pinakamagaan sa kanilang lahat. Pero, same naman yung button arrangement nila. So, hindi kayo malilito kahit ano man yung gamitin nyo. Next, tingnan naman natin yung kanyang functions. In terms of functions, sobrang identical ng Cars at Casio. So, same button arrangement, same functions, same everything. So, kung sanay na kayo gumamit ng Casio calculator nung college, wala kayong magiging adjustment period kapag pupunta kayo sa Cars. Pero, isa sa mga nahalata ko sa Cars calculator is medyo mas mahirap mag-press ng buttons kasi mas madulas or mas maliit. Hindi ko sure. Masanay lang siguro ako sa paggamit ng Casio calculator kaya nahirapan ako slight sa pag-press ng buttons ng Cars. Pero, I think with a little adjustment period, masasanay din kayo sa Cars. And finally, yung pinakagustong malaman ng lahat, mabilis ba siya mag-shift solve? First speed test ng Casio versus Cars, tingnan natin kung sino yung mas mabilis mag-solve ng mga equations na pinili ko. So, ito yung first equation natin. Meron tayong square root, exponent. Try natin mag-shift solve with the same initial guess. 3, 2, 1, go!
And after 4 seconds, nauna yung Casio. Tingnan natin kung gaano katagal yung Cars. 11 seconds naman yung inabot ng Cars calculator. Tingnan naman natin yung next equation natin. Medyo complicated din with square root and variables at both sides. Tingnan natin, shift solve with the same initial guess. 3, 2, 1, go. Four seconds ulit yung inabot ng Casio. How about sa Cars? And again, consistent tayo. Cars also took 11 seconds. So same yung result natin compared sa last time. Tingnan naman natin yung ibang equation. This time, trig functions yung involved. And meron din tayong variable sa both sides. Sige, shift solve tayo with the same initial guess. 3, 2, 1, go. Nine seconds naman yung inabot ng Casio. How about sa Cars? Yun, hindi naman nagkakalayo this time at 12 seconds. How about our next equation? This time, hindi naman shift solve. Try naman natin i-measure yung speed nila sa pag-solve ng derivative. So, we have a derivative with a trig function. Yan. 1 second lang. Nauna this time yung Cars. At hindi naman ganun nagkakalayo sa Casio at 3 seconds. So, how about integrals? Now, if you remember this equation, ito yung orifice flow. So, let's see how well they solve integral equations. So, sige. 17 seconds yung inabot ng Cars pero nauna ulit siya. How about sa Casio? 22 seconds. So, again, hindi naman ganun kalaki yung difference. Pero, we can see na kapag differentiation integration, mas mabilis yung Cars. Kapag naman shift solve, mas mabilis yung Casio. Next, tingnan naman natin how fast they solve the same integral equation, pero this time, nasa linear mode na. So, if hindi pa kayo aware, kapag gusto nyong mapabilis pa yung pag-solve ng calculator nyo ng equations, punta lang kayo sa linear mode. Pero of course, meron tayong learning curve dito kasi kailangan nyo munang masanay kung paano mag-input ng equations in one line. Pero again, considering naman na mapapabilis yung pag-solve nyo, I think worth it naman matuto. So, ayun, nakita natin 1 second lang natapos na agad ng Casio yung equation. How about sa Cars? 7 seconds. So, both of them are faster than kung magmamath I/O tayo. Pero while exploring linear mode, meron akong nakitang pagkakaiba between Casio and Cars. Sa Cars, pwede kayong mag-navigate sa first part ng inyong equation using yung left at right buttons. Pero sa Casio, unfortunately, hindi. Kailangan yung manually na pindutin yung left button to get to the start of the equation. And then for our last test, tingnan naman natin kung tama yung sagot na ilalabas ng Cars kapag nagpa-perform siya ng summation under the stat mode. So if you remember yung video ko about the Olympia calculator, nung pinerform natin yung function na ito, iba or mali yung sagot na nilabas ng Olympia. So let's see sa Cars. And ayun, nauna yung Cars, wala pang 1 second na solve niya na agad yung equation, followed shortly by Casio. Pero, ang importante dito is tama naman yung sagot na nalabas nila. And lastly, I think kailangan din natin ito pag-usapan. Bumili kasi ako ng Cars dati pa, noong yung original version pa lang niya, yung available. So, for comparison, ito yung itsura ng original version niya. And ito naman yung transparent. Okay. So, nung wala pa yung transparent version, kinausap ko rin yung mga tao na nag-order ng same calculator tulad ko. And ang sabi nila na after a few months, paunti-unti na lang yung mga buttons na gumagana. Meaning, nasisira yung ilang buttons after months of use. So, napansin nila na hindi na gumagana yung button na ito. So, after a few months, yung button naman na ito. And unfortunately, marami pa daw silang kakilala na ganun din yung nangyari. Sa unit naman na nabili ko, thankfully na wala akong na-experience na ganung issue. Pero still, medyo nag-worry ako sa sinabi ng person na yon. Dahil doon talaga, mas i-recommend ko pa rin na bumili kayo ng mas established na brand tulad ng Casio. Pero kung ang pagbabasihan natin ay yung kanyang functions at speed, okay na choice yung Cars calculator. Kasi kumpleto na yung kanyang functions, identical yung interface niya with the Casio calculator na best option ngayon, and hindi rin ganun kabagal yung kanyang shift solve, differentiation, at integration. And that's it. Yun na lahat ng kailangan yung malaman about the newly released Cars KCS 991.
If you have any questions, pwede nyo i-comment down below and subscribe for more videos. Thanks for watching.